Hello, beautiful soul. Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Ay, lugar. Capricorn. This reading is for you. January 2025. Taon na ako na kay Capricorn. Hindi ko na-explain kasi always naman natin itong ginagawa. Taon na ako na kay Capricorn. Ano ang nararamdaman mo kay Capricorn? Show me, show me. Taon na ako na kay Capricorn. Ano ang nararamdaman? Maaring kapatid mo to, nanay mo, anak mo, tandaan nyo ha. Hindi lahat basta nakakonect sa'yo. Ganyan. Hindi lang ito karelasyon, ganyan. Pwede kasamahan mo sa trabaho. Medyo lawakan natin, isipan natin medyo, no? Okay. Capricorn, ano ang nararamdaman mo sa akin na to? Capricorn, anong nararamdaman mo sa tao na to? Oh. Okay. Bakit? Taon na ako na kay Capricorn. Bakit 7 of Cups? No? Ganun, kailangan umaano. Uy. Baka explain sa akin. Okay. Bakit po? Ano yung sabihin? Okay. Okay, ang nararamdaman, Capricorn, nararamdaman itong tao na to sa'yo, ikaw daw yung tao na marami kang mapangarap ka. Kumaga ma-imagine ka, mapangarap ka. Marami kang wini-wishful. Marami kang wish na gustong mangyari sa buhay mo, no? Nakita ko dito na minsan din daw, there's a sadness. Ako nakikita dito. And also, patient ka, sabi niya. Patient ka raw. You are person na patient ka. You try to bring balance yung relationship, no? Or yung mga sitwasyon sa paligid mo, ganyan. You are the person din daw na mapagtimpi, kumbaga, mas pinipili mo siguro na mag-isa, kasi parang gano'n nakikita ko, mas minsan pinipili mo daw na mag-isa sa nakita ko. Kaya minsan daw hindi niya alam kung ano yung nararamdaman mo sa kanya, no? Sa nakita ko dito. Kaya minsan nararamdaman niya rin siguro na hindi na gano'n yung love mo. Kumbaga siguro kung magkasama na kayo na matagal nito, na doon yung kapatanagan, ano tawag Tagalog? Kapanatagan. Yun, tama, di ba? Kapanatagan ninyong dalawa, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, komportable na kayo sa isa't isa dito. Kung kayo is matagal na kayo magkasama. Hindi sa iba, yun nga, marami kang iniisip. Yan, ikaw yung tao na marami kang iniisip. And then, marami kang ini-illusion or something ganun. Parang you-illusioning something. Ako nakita dito. Yun, mahilig ka daw mag-isa. Minsan mahilig ka mag-isa, minsan hindi. Minsan mahilig, minsan hindi. Yan. Kumbaga nandun yung part na minsan gusto mong mag-isa lang, gusto mong makisalamuha. Depende siguro sa mood mo, ganyan. Pero you are very patient person. Gusto mo lang daw ng kalmado. You're very calm. Gusto mo daw ng palaging payapa. Gusto mo lang daw ng pagkakaisa, ganyan. Kumbaga gusto mo ng katahimikan. Yun ang nakita niya sa'yo. Patient ka. Kumbaga handun din yung you are focusing in what you're doing. Ganyan. Kumbaga pinipilit mong, halimbawa may problema ka sa pera, halimbawa may problema ka sa ganito. You are always focused sa gusto mong gawin. No? Sa nakita ko dito. Yun sabi niya. Ha? Kumbaga handun yung lakas ng loob mo. Tibay ng loob. Kumbaga, very kind ka, ganyan. May sakit ka ba? Yung kapartner ni Capricorn? May sakit ka? Kasi ang nakita ko dito, kung may sakit ka, sasabi niya dito na sana daw, andun pa rin yung gusto niya gumaling ka. Kung may sakit ka, ha? Maaaring nga din yung paghiling sa taas na sana gumaling
gumaling siya, kung may sakit kayo ha. Ay kung may sakit, yung partner ni Capricorn na, hindi ko alam kung sino kausap ko. Yung partner ni Capricorn, kung may sakit ka, no? Andun yung pagdadasal na sana gumaling ka, ganyan. No? Kung may nararamdaman kang sakit. Tingnan natin ang ano. Tsaka sabi niya, ano ka raw? Lucky person ka raw sa kanya. I don't know why. Pero you are a lucky person. Kumbaga, yung maaring yung imposible, ginagawa mong posible. No, yun ang nakikita ko sa sinasabi niya dito sa message. Ikaw daw yung ganong tao. Yan. Mahilig ka mag-daydreaming, ganyan. Mahilig ka, yan. And more on patience, syempre. At bakit naman Capricorn, nararamdaman mo sa kanya is the Chariot. Ay, asa na yun? Totoo to? Tingnan natin. Ano ibig mo sabihin? Okay. Nararamdaman mo sa kanya, Capricorn? Sabi niya dito, tao na ako ni kay Capricorn. Alam mo, nararamdaman ni Capricorn. Ano ba yan? Hindi ko makuha. Ang sabi niya dito, hindi ko alam Umalis ka ba? Umalis ka na ba? Nagkahiwalay ba kayo nito? Kung kayo is magkakahiwalay nito, sinasabi niya na na parang hindi ka very supportive sa kanya. Hindi mo siya, kumbaga, naging ka siguro, ang tawag dito? Gusto niya kasi, bakit sinasabi niya na, kung kayo is nagkahiwalay nito, ang nararamdaman niya sa'yo is, you are not very supportive. Kumbaga, or vice versa tayo parang wala ka daw kasing pakialam sa kanya. Ang nakita ko sa kanya, parang wala ka daw pakialam sa kanya, tapos, hindi niya nararamdaman na mahalaga sa sayo. Hindi ko lang maintindihan kung parang sa iba, baaring ito is vice versa Kasi ang sabi niya dito, kasi dahil hindi niya nga alam kung mahalaga siya sa'yo or kasi minsan siguro, kumbaga, minsan siguro, hindi mo siya natutuunan ng pansin. Halimbawa lang nagpansin, kaya ang naiisip niya dito is disloyal ka raw. Parang niloloko mo siya. Kumbaga kasi, pero sinasabi niya maalaga ka na. Maalaga ka raw. Sabi niya maalaga ka. Pero may time dito na, di ba sabi ko sa'yo, sabi niya dito na may time na gusto mo na mag-isa ka. Di ba? Ganun din yung sinasabi niya dito. Parang minsan, nga, nararamdaman niya na parang wala kang pakialam sa kanya. Siguro minsan may pagka-moody ka. Ganyan. Taon na ako kay Capricorn na ganun. Or vice versa tayo. Minsan daw, nag-aaway ba kayo nito? Parang may galit akong nakikita dito. Parang may galit akong nakikita dito. Sabi niya, you always give and put an effort sa mga gusto mong gawin kasi sa nakita ko dito. Ikaw daw yung tao kasi na ganun. No? You always give an effort. Kahit na minsan is, ang nakita ko dito siguro, naiisip niya kasi may parang yung kasarili mo lang yung iniisip mo sa nakita ko dito. Siguro, ganun nakikita ko sa kanya Parang,
Kasi hindi naman masama, kung titingnan ko dito ha, tao na nakakonect kay Capricorn, hindi masama yung nasa isip mo. Na yung imposible is gagawin mong posible. Hindi masama yun eh. Kasi it's a positive thinking. Pero sa kanya kasi, iba. No? Ang naiisip niya kasi dito, makasarili ka. Sarili mo na iniisip mo. No? Kumbaga, yung mahalaga lang sa'yo, yung nasa isip mo. Kaya minsan, naguguluhan, parang handun yung sitwasyon na, oo, maalaga ka. Oh, you very care. Handun yung sitwasyon na, sometimes you try your best to make it balance yung relationship yung dalawa. Sa nakita ko dito. Pero yung nakita ko, parang pinagdududahan ka niya, no? Dito. May pagdududa. Ako nakita ko dito. Sa iba. Siguro minsan nararamdaman niya hindi mo siya sinusuporta. Wala kang pakialam sa kanya. Tapos kasi minsan din siguro nagiging moody ka. Ganyan. Kumbaga may timpla-timpla. No? Sa iba naman sa inyo dito, ang nakikita ko dito is ang nararamdaman niya sa'yo, kasi magkakaiba kayo ng energy eh. Sabihin ko yung mga ibang energy ay yung magkakaiba kayo ng story. Kasi iba magkasama, yung iba magkahiwalay, iba yung ganun. Yung sa iba naman, ang nakikita ko dito, you have always focusing and control sa mga bagay na gusto mong makuha sa buhay mo. Kumbaga maraming tumatakbo na idea sa'yo and gusto mong i-forward yun. Gusto mong gawin yun. Sa nakikita ko dito na kahit kahit na alam mo ang imposible. 'Di ba? Kahit na alam mong wala naman tayong pera, ganyan. Wala namang gano'n na sapat na ipon, ganyan. Hindi ko naman nakikitang masama yung pakay mo eh. Siguro ano siya, duda lang siya. Siguro nga, kasi nga, kung titingnan ko tong barahan na to, walang pag-uusap. Wala, as in. Oh. Hindi ganun, siguro minsan supportive ka, minsan hindi. Ganun nakikita ko dito. Kasi magkaiba kayo na ano, may mga kanya-kanya kayong gawain sa buhay nito, tao na to. Kasi siguro minsan ano siya, may pagka-self-pity siya. Yan ang nakita ko sa kanya. Baka nagsi-self-pity siya. Di ba? O ano lang siya, naiisip niya lang na gano'n. No, na mas focus ka sa iba than sa kanya. Mga gano'n. Kung LDR kayo nitong tao na to, sa nakita ko, yun din naman ang naisip niya. Parang naisip niya na hindi mo siya iniintindi, hindi mo siya pinapahalaga, hindi mo siya sinusuportahan. Ganun. Tingnan natin ang intention niya sa'yo. Tao na nakukonect kay, mata na may iPad ko. Tao na nakukonect kay Capricorn. Ano ang intention mo kay Capricorn? Pero mahalaga ka daw sa kanya eh. Sabi niya, mahalaga ka raw sa kanya, maalaga ka naman daw. Siguro lang, minsan talaga nagkakaroon siya ng magulo isip niya. Nagkakaroon siya ng emotional manipulative, kumbaga, dun sa situation yung dalawa. Kasi nga, para kayong iba yung relationship na to. Grabe. No? Ito yata yung kakaibang relationship. Masaya naman kayo. Titignan ko, yan o, 4 of Wands, oh. Masaya kayo actually. No? Minsan lang talaga kayo, minsan may talaga kayo. May part kayo na okay kayo. Minsan may nagsiself-pity. May kanya-kanya kayong ginagawa, kumbaga. May kanya-kanya kayong gustong gawin. Kung titingnan ko we have the 2 of Cups, and the 4 of Wands, oh. Tutuusin, maganda yung relationship nyo. No? Kumbaga, siguro nga, because of hindi pag-uusap or hindi gaano talaga na kumbaga, isang tanong, isang sagot, siguro kayo dalawa. Kaya ganun yung energy na nakikita ko sa inyo. Sa mga wala, sa mga wala, mas focus kayo sa ginagawa nyo ngayon, syempre.
Di ba? Kumbaga, yung mga dati nyo nakarelasyon or maaring ito is yung kapamilya mo. Ganyan, di ba? Maaring ito is kapatid mo. Ganun. Malapit sa puso mo. Kung wala kayong karelasyon ha, o yung karelasyon mo, yan. Tingnan natin. Tuto yan, no? Ay, ano ba to? Teka, baliktad pala yung balasa ko. Bakit po? Bakit dalawa-dalawa yan? Dalawa-dalawa yan. Oh, okay. Ang action niya sa'yo, ay hindi, ang intention niya sa'yo, yes, they want a union. Kumbaga, nandun pa rin naman yung balance or there's a harmony ako nakikita dito, no? Kung kayo is magkasama nitong taon na to, sa nakita ko dito, handun pa rin yung balancing relationship. Handun pa rin yung togetherness to each other, no? Handun pa rin yung may mga, kahit na nagkakaroon kayo ng doubt to each other or handun yung sitwasyon na hindi man ito gaanong nagiging, kumbaga yung pamumuhay nyo is hindi man siya gaanong nagsasucess in life, na hindi nyo man agad na a-achieve yung mga plano nyo o yung mga na-fulfill yung mga dreams nyo, no? Still nahandun pa rin kayo sa nakita ko sa relationship na yun. Masaya pa rin naman ang nakikita ko dito, no? Kasi tinatry nyo pa rin yung balansehin yung relationship, no? Kumbaga, handun pa rin yung nagkakaroon pa rin ng recovery dito sa sitwasyon. Kumbaga, magkaroon man kayo ng hindi pagkakaintindihan or hindi man kayo nag-aaway, sa nakita ko dito, is still siya sa nakita ko dito. Walang nagtatapos dito. Hindi nyo man ma-fulfill yung mga dreams come true nyo, totally, still pa rin kayo dito. Nandun pa rin yung bonding, nandun pa rin yung attraction, nandun pa rin yung connection, nandun pa rin yung partnership, ganyan. Yan nakita ko dito. Nandun lang talaga kayo sa tahimik lang talaga. Ang gusto niyo lang talaga ng dalawa is katahimikan. Ang nakita ko dito. Tahimik ka, tahimik rin siya. Yan ang nakita ko dito. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, no? All LDR kayo, ganyan. Sa nakita ko dito, itong tao na to, yes, they always thinking of you. They still, hindi yung pag-wait na magkakaroon kayo ng union, no? Or magkakaroon kayo ng recovery nitong tao na to. Kumbaga magkakaroon din ng getting together, ganyan. Nandun yung sitwasyon na yun. Tingnan natin ang action niya sa'yo. Ano action mo? Kung kayo is nagkahiwalay, hindi ganun din nakita ko eh. Kung kayo nagkahiwalay, kung kayo is nagkakahiwalay nito, may isang naghihintay. No, ako nito. Gusto niya kasi uling ma-recover yung relationship na to. Tingnan natin ang action. Taon na ako na kay Capricorn. Anong action mo kay Capricorn? The world. San ka? Diba? Anong ibig sabihin ng the world? Halika nga dito. Hindi kita makita. Kumbaga, gusto ko malapit siya sa akin. Para na ano ko yung vibes niya. Ganun. Bakit? Okay. Kung kayo is LDR or magkahiwalay na kayo, iba dito ba ay magkahiwalay na kayo nito? No? Oh, okay. Kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, sa nakikita ko, ang action niya kasi is to come back. Or handun yung action na or LDR, handun yung action na hindi siya pa
ikaw or siya parang may isang hindi nakaka-move on dito sa nakikita ko. Pero, andun yung situation na gusto niya kausapin ka. Tapos gusto niya pa na isa pang pagkakataon. Sa nakita ko dito. And also, kung kayo nagkahiwalay at kayo is LDR, ganun din ang nakikita ko, no? Kumbaga, nahandoon yung gusto niya kanyang kausapin. Andito yung situation na nagkakaroon siya ng burden. I don't know why, if there is a burden when it comes to money or trabaho, ako nakikita dito. Gusto kanya rin niya kausapin. Ganyan. There's an attraction. Ako nakikita dito. Kumbaga na hindi nyo natatakot. Nai-stagnant itong tao na to or vice versa. Nai-stagnant siya kung kayo is magkakahiwalay. Ganyan. Andun pa rin yung pag-aasam na magkakaroon ng magkakaroon ng pagkakasundo or magkakaroon ng fulfillment or magkakaroon ng recovery itong relationship na to, no? Kasi, indecision yung isa to move on sa nakikita ko dito. Nasa indecision situation siya. Hindi ko nakikita na alin. Kung magkasama naman pala kayo, yan. Mawala na naman ako, diba? Kung kayo is magkasama nitong tao na to, sa nakikita ko dito is, yes, walang patutunguhan. walang aalis. Andun pa rin yung loyalty. Yan. Ang action niya sa'yo, I'm still here. Andun pa rin yung loyalty. Andun pa rin yung wala siyang mapupuntahan. As in, wala siyang pupuntahan. Kumbaga, andun pa rin yung part na always starting a beginning. Kasi natatakot din siya na umalis eh. No? O kayo is magkasama nito. Nandun yung takot. Kasi alam niya yung responsibilidad niya dito sa relasyon na to. Kung kayo is magkasama, yun, they take a responsibility. Kumbaga, handun yung inumpisahan ko, tatapusin ko. Ganun. Kung kayo is magkasama nito. Handun yung loyalty, handun yung maaaring matagal na rin kayo nito ng iba sa inyo. Minsan, nagkakaroon ng sadness, pero hindi ko nakikita yung pag-alis. As in, hindi. And nandun din yung sitwasyon na I want to secure yung relationship na to until the end. Kasi the world kasi is the last card in the tarot card. Kumbaga handun talaga pumapasok dito yung till death do us part. For better, for worse. Till death do us part. Ganyan. Pumapasok din yun. Ang cute naman nung kung kayo is magkasama nito. Ang cute nung Parang hindi ko nasabi yun Till death do us part. Hindi ako nakapagsalita ng ganun Diyos mayo. Tingnan nga natin, ano ang blind spot. Parang ikaw ito or siya ito. Handun pa rin yung attraction mo sa kanya. Taking my responsibility and there's an attraction pa rin. Ako nakikita ko dito. I want to take care of you kung magkasama kayo. Yes, I want to take care of you. Even if sometimes is nandun yung sitwasyon na hindi tayo nagkakaintindihan, ganyan. Or handun yung, kumbaga handun yung division, yung dalawa, ganyan. Nandun pa rin yung still kayong dalawa. Anong blind spot? Anong connection ito? Bakit po 10 of Wands? Parang kasasabi ko lang nito O, diba? Parang kasasabi ko lang Malo. We have the 10-10, no? O, diba? Sabi ko sa'yo Till death do us part 2 For better, for worse. O, diba? Thank you, universe. So, i-explain ko sa inyo,
Saan na yun? Okay, thank you. Itong blind spot na to, sa nakikita ko ito, kung kayo is magkasama, no? Kung kayo is magkasama at okay naman. Sakit ako kasi we have the 10-10 eh. Ibig sabihin, nagkakaroon man kayo, kung magkasama kayo, nagkakaroon man kayo ng mga problema, both of you, you're taking your responsibility. You are avoiding separation, ano? Sa nakikita ko dito. You're avoiding separation. Kumbaga, siguro minsan, nandun lang talaga yung division nyo, dalawa, sa nakita ko dito, no? Mahilig lang din kasi kayo mag-isip-isip eh, magmuni-muni, hilig nyo lang din mag-ganun eh, no? Pero nandun talaga yung ano ba to? Yung connection nyo. Andun pa rin yung security or yung matatag na relasyon na ito. Kasi we have the 10-10, kumbaga, and the Emperor and the Six of Wands. So, andun pa rin yung matatag na relationship na yun. Kung minsan, yes, minsan weak. Minsan, andun yung sitwasyon na negative, no? Pero, still siya eh. Kasi andun yung ano, alam mo yung, parang andun yung legacy na matagal na kayo, bakit pa kailangan, hindi na kailangan na maghiwalay pa. Someone, ikaw or siya, is ina-avoid nyo yung isa't isa, no? Ganyan. Nag-a-avoidan kayo na maaring ayaw nyo na masira itong relationship na ito sa nakita ko dito, no? And you are doing each other yung responsibilidad bilang mag-asawa. Yan, bilang kakoneksyon, ganyan. Kahit minsan may isang taong weak sa inyong dalawa. Kahit na minsan nagkakanya-kanya kayo. Kung kayo naman is LDR or nagkahiwalay kayo ng tao na to, maaring itong tao na to is may pamilya na, no? Hindi yung maaring itong tao na to is very disloyal sa'yo. Ito yung tao na niloko ka lang at nilinglang ka lang. Ito yung tao na naging tanga ka, no? Sa nakita ko dito. Yes, may pamilya na siya. Binigyan ka lang niya ng problema. At hindi niya iiwan yung pamilya niya. O karelasyon niya. Nang dahil lang sa'yo. Niya, ate, parang sinasampal mo ko. Hindi naman. Sinasabi ko lang yung sinasabi ni Freud. Parang mas naging pabor to sa sa mag-aasawa. Pero nakita ko ganun din. Kasi handun sa sitwasyon. Kumbaga na handun yung panloloko. Yung sa mga kasi hindi siya naging supportive sa'yo. Kung kayo sa kahiwalay nito o magka-LDR kayo, ganyan. May panloloko ako nakikita dito. As in, promise. Promise pa si ate. Handun lang siguro yung attraction niya sa'yo. Ito. Ano ang outcome ng connection ito? Anong outcome ng connection ito? Anong outcome ng connection ito? O yun, lumabas na yan dito, di ba? Saan yung lumabas? Dito? Parang lumabas yan dito. Dito? Three of Swords, yung iba dito, no? Nagkahiwalay siguro kayo nito, iba. Nagkaroon nga kayo ng third party, sa iba. No? Bakit Queen of Pentacles ang outcome? Uy, we have the Strength. Explain niyo po sa akin. Oh. And the Two of Swords. Okay, para sa mag-aasawa. Okay. Para sa mag-aasawa, ang outcome nitong situation na to, yes, andun pa rin naman. Kasi both of you is patient. Andun pa rin naman yung outcome na there's a victory and success. Kumbaga, nagkakaroon naman ng mga bagong taon, every taon, ganyan, sa nakita ko dito. Andun pa rin yung loyalty to each other kung mag-asawa kayo. Kumbaga, may distance lang talaga kayo siguro, no? Kumbaga, may division lang din. Pero nakita ko naman, nag-uusap kayo nito, magkaasawa kayo nito, kung magka-relasyon o magkaasawa kayo, ha? Ito. Andun pa rin yung loyalty, yung patient, yung kindness, yung
yung ang confident ng relation na to, yun ang outcome niya. There's a victory and success. Kumbaga, every year, nagkakaroon ng mga pagbabago sa inyong dalawa. Kumbaga, handun siguro yung maaring recovery, no? Kumbaga, nagkakaroon palagi ng mga bago sa inyong dalawa. Sa nakita ko ito. Kung kayo naman, kasi nagiging calm lang to eh. Patient and calm, actually, kayong dalawa dito. Oh, no? And then, kung kayo is magka-LDR or magkahiwalay na kayo na tong tao na to, sa nakikita ko dito, yes, may separation talaga. Kumbaga, nagkaroon ng rejection, no? Nandun yung maaring hindi man kayo nagkahiwalay sa LDR. Sa iba, nagkahiwalay na kasi. Sa iba naman, kung hindi kayo nagkahiwalay, isa sa inyo is nag-i-still na in a pain situation, no? Sa nakikita ko dito. Isa dito is nalulungkot. Isa dito is gusto makipag-usap. Naghihintay na makipag-usap, ganyan. Sa nakita ko dito. Andun pa rin yung umaasa pa rin na magkakaroon ng pagsasaayos sa nakita ko sa iba sa inyo dito. Tingnan natin ang universe, anong advice nyo sa connection ito? Yung sa mag-aasawa dito, hando pa rin yung suportahan ninyong dalawa dito. Kumbaga, ginagawa niyo yung mga responsibilidad ng dalawa. Mag-uusap man kayo o hindi, handun pa rin yun. Still. Anong advice nyo sa connection ito kay Capricorn Universe? Wala, dalawa. Chininin. Advice niya sa'yo, Universe, paka-explain. Advice niya sa'yo sa connection ito, Capricorn. Uy. Okay. The Wheel of Fortune, oh. Okay, advice niya sa'yo, kung kayo is mag-asawa, tingnan mo, you have the Devil. Kung kayo is mag-asawa nito, o hindi kayo nagkakahiwalay nitong tao na to, sa nakikita ko dito, minsan hindi man kayo nagiging masaya, or minsan may mga nag-feel sa inyong dalawa, or kasi there's an unhappiness situation, no? Pero ang sinasabi niya sa'yo, huwag kang mawala ng pag-asa. Sabihin mo yung gusto mong sabihin. Siyempre, sinasabi dito, kailangan dito ng magkaroon kayo ng hard work or mag-give kayo ng effort to progress na mabuo or maging maayos yung relationship nyo, no? Sa nakita ko to. Kasi well, the Ten of Cups kasi. Yung sabihin, handun pa rin yung kailangan yung maging patient always, ganyan. Okay na kailangan mag-usap kayo. Nagkakaroon man ng mga failure or lungkot or isa man sa inyo is nagiging toxic, ganyan. Andun pa rin yung situation na kailangan lang patient. Kasi saan-saan man magtatagal magiging okay din ang lahat, ang sinasabi dito. Kailangan lang dito is focus, improvement, and then grounded. Calm lang calm and still ang sinasabi dito. Kumbaga, wag kang mawawala ng pag-asa. Tsaka kumbaga, doon nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Kasi alam nyo na sa sarili nyo no? Alam nyo na sa sarili nyo yung tama at mali. Dito, no? Kayo ang makapag-decide kung you want to still stay dito sa relationship na to. Pero yung nakikita ko sa'yo, yun ang advice sa'yo. Kung minsan nagkakaroon kayo ng dissatisfaction to each other, try to make it work out. I-work out nyo yung situation. Kung kayo is magka-LDR or nagkaroon ka ng separation dito, sinasabi dito, is make a new direction. Diba? You need to choose a direction dito. Yun ang advice niya sa'yo. Ikaw ang magdidesisyon.
If you want to stay and recover itong sitwasyon na to, it's okay. At kung umaasa ka pa, it's okay. Nasa sayo, ikaw ang gagawa ng direksyon mo. No? Sa nakita ko ito. Eh kung siya is may karelasyon at may pamilya, di ba? Paano ka pa niya anuhin? Eh you need to accept. Di ba? I-accept mo. Kasi andito si Devil. Accept mo kung ano siya. Yun ang kinakailangan to. Pero sinasabi sa'yo, umalis ka sa toxic. You need to free. Kasi very attractive person ka naman eh. Diba? Kumagahan din yung sitwasyon na huwag kang magpa-trap dito. Kasi tanda mo dito si Wheel of Fortune. Ikaw magdi-decide niyan. No? Kung gusto mo pa rin yung relasyon na to, it's okay lang din. Pinapaubaya sa'yo ni universe yung decision. Sa mag-aasawa hindi eh. Kasi sa mag-aasawa naman, andun pa rin yung cycle, no? Sa nakita ko dito. Nandun pa rin, tumatakbo pa rin yung yung sumpaan. Kasi saan-saan ka darating si the Wheel of Fortune. The divine timing is coming sa inyong dalawa kung mag-asawa kayo. Magkakaroon ng recovery. Ano man ang mangyari sa inyong dalawa. Anong energy ni Capricorn? Kasi nakatayo si Wheel of Fortune. Ibig sabihin, magiging maganda. Magiging matagal man kayo. Mabagal pero magkakaroon ng mga improvement every year. Yan, magkakaroon ng mga pagbabago sa inyong dalawa. In a good way naman to. Sa iba hindi eh. Yung mga magkakahiwalay na at saka LDR, hindi. In-explain ko na sa inyo ha. Para maintindihan yung maigi yung reading natin. Bakit naman 3 of Wands ang yung energy? Capricorn. Ang energy mo, you are keep moving eh, no? So, nakita ko dito eh. Andun ka sa ano eh. Very adventurous ka naman tao. Yes, yung energy by the next year is ang nakikita ko dito, January, is you are nagkakaroon ka ng mga clear goal or may mga gusto kang gawin sa iyong buhay, ano. Kumbaga, mag-move forward ka sa mga plano mo. Halimbawa, handun ka na sa mag-ipon ka na ng pera, may mga idea na papasok sa'yo, ganyan. Handun na yung sitwasyon na mag-focus ka na rin sa health mo, ganyan. Handun na yung sitwasyon na mag-take action ka na sa mga goal na gusto mong makamit, ganyan. Mag-focus ka doon sa nakikita ko doon. Yun ang energy mo. By the ano, baka nga iba sa inyo is may travel, no? Kumbaga, baka nag-iipon ka na ng money para makapag-travel or ma-move forward mo yung mga goal mo this time. Kumbaga, nagkakaroon ka ng excellent na prospect, no? Sa nakita ko dito. Kahit na imposible, imposible gagawin possible. Yan, yung imposible is gagawin posible. Diba, we have the 10 of Pentacles. O, diba, sabi ko sa'yo eh. Diba? Kahit mahirap man siyang kamtin, diba? Kasi we have the 9 of Pentacles. Diba? Kailangan nyo na mag-ipon ng pera kasi tinabihan ka ni Devil, oh. Diba? Alam ko naman na maipon ka naman ng pera. Magbibigay ako sa inyo ng tip sa next reading natin. Kasi yung may mga bawal sa Capricorn, no? Na kaya kayo hindi rin nakakaipon ng pera. May mga bawal kayong isuot sa inyong katawan. Ibigay ko sa inyo yon para malay nyo, diba? Hindi naman masamang maniwala eh. Diba? Gagawin nyo, hindi, it's okay lang. Diba? Ang energy mo is, yun nga, meron ka ng mga pupukusan, no? Mag-focus ka na sa iyo family, sa yung, diba, 10 of Pentacles, tas ito, 10 of Pentacles. O, diba? Ala, ang dami mong 10, oh. 1, 2, 3, 4. 4, 10 of Pentacles. Apat na yung 10 mo. Congrats. O, apat yan, oh. Diba? Nandito ka na sa sitwasyon mo, you are focusing to your money, to your goal, to your, nandito na yung, itatama mo na yung mga mali mo, kung may mga nagkakaroon ka ng imbalance situation, no?
by the year 2025, gagawin mo ng balance ang lahat. Gagawin mo ng balance yun sa pera mo, sa relasyon mo, sa trabaho mo. Gagawin mo ng balance ang lahat. Kung baga magkakaroon ka na ng mga skill development, kanya, yung mga gagawin mong situation sa buhay mo. Magkakaroon ng mga development by the year 2025. Yan na nakikita ko sa'yo. Magkakaroon ka ng magkakaroon ng stable goal or stable setting sa mga goal mo, sa mga ambition mo, sa lifestyle mo, ganyan. Magkakaroon ka ng mga bagong plano, ganyan. So, nakita ko dito. Arigatou naman sa God bless.